Prudencio Love Stories presents In a Relationship with My Stepbrother. Written by Almira. Hello, Philippines! Agad na sinalubong ni Dulce ang masarap na simoy ng hangin nang makababa siya sa eroplano. Umuwi kasi siya galing ng Korea para bisitahin ang ina at para na rin makilala ang kanyang stepfather na si Mr. Lopez. Ang daming pinagbago. Parang 7 years lang naman ako sa Korea. Nagsimula nang maglakad si Dulce palabas ng airport. Hindi na siya umaasa pang may magsusundo sa kanya. Dahil nga susurpresahin niya ang ina. Sa kalagitnaan ng paglalakad niya ay may bumanggang lalaki sa kanya dahil sa pagmamadali nito. Kumunot naman ang noon ni Dulce. Bulag ka ba ha? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Malakas na sabi niya. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki na patuloy pa rin ang paglalakad. Kaya naman ay kinuha niya ang kanyang high heels mula sa paa at binato yun sa lalaki na ikinatigil nito. Ano? Papatulan mo ako? Ikaw na nga tong bumangga sa akin eh. Ikaw pang may ganang tumingin ng masama. Naiinis na sabi niya nang makita ang salubong na kilay ng lalaki. Nagmamadali ako, miss, at wala akong binangga. Kinuha ng lalaki ang high heel mula sa sahig at nilapitan si Dulce na nakatayo roon at nakataas pa ang kilay. Walang binangga! Hindi ako nagkakamali, no? Sa kalaki-laki ng lugar at space nitong airport, binangga mo pa ako. Papansin lang? Pinagtitinginan na sila ng mga taong naroon, ngunit hindi yun pinansin ni Dulce. Inilapag naman ng lalaki sa sahig ang high heel habang nakatingin sa mga mata ng babae. Hindi ako gago para bumangga ng taong wala namang ginagawa sa akin. Huwag kang basta-bastang nambibintang, miss. Nakakamatay yan. Agad na tinalikuran siya ng lalaki. Hahabulin niya pa sana yun, pero pinigilan niya ang sarili, lalo pat maraming nakatingin sa kanya. Naiinis na sinuot na lamang niya ang kanyang high heel. Bakit pa todo din na yung mga lalaki ngayon? Sorry na nga lang hindi pa magawa. Napaka-ungentleman at red flag. Hinila lang ni Dulce ang kanyang maleta habang mabilis na naglalakad. Pakiramdam niya ay napupunta sa ulo niya ang lahat ng kanyang dugo dahil sa inis. Nang makalabas sa airport ay agad na naganap si Dulce ng taxi na maghahatid sa kanya. Agad niyang pinara ang nakita niyang taxi at sinabi ang address ng ina. Agad naman siyang dumating sa kanila at nakita ang malaking pagbabago sa bahay. Ilang beses na rin naman kasi siyang nagpapadala ng pera. At sigurado siyang sa pag-renovate ng bahay na pupunta ang pera. Sana naman maganda na ang kwarto ko. Bulong ni Dulce at pinindot ang doorbell. Ilang minuto pa ang tinayo niya sa labas nang may bumukas sa gate. Natigilan ng kanyang ina nang makita siya. Napangiti naman siya sa gulat na ekspresyon nito. Alam niyang marami nang nagbago sa kanya nang hindi nalalaman ng ina. Dulce? Diyos ko! Ikaw na ba yan? Malakas na sabi nito, kaya naman ay agad na napayakap ang kanyang ina sa kanya, kaya naman ay mas napangiti siya. Diyos ko, kambata ka! Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka ngayon, di sana nakapaglinis ako. May halong inis sa boses ng ina, kaya naman ay bahagya siyang natawa. Surprise nga, di ba? At saka, okay lang naman na hindi gaanong malinis ang bahay, ma. Hindi naman ako maarte. Sagot niya at nagpasiunang maglakad. Ang ina niya na ngayon ang naghila sa kanyang maleta. Bukod kasi sa maleta ay may malaking bag pa na sukbit-sukbit si Dulce. Nasa na po si Mr. Lopez? Nandito po ba siya ngayon? Tanong Dulce na tinutukoy ang stepfather niya. Nang makaupo na sa sofa na nasa sala ay inilibot niya ang paningin at nakita niyang malaki na nga ang pinagbago ng bahay. Nasa trabaho pa siya, nak. Maya-maya ay uuwi na yon. Sagot naman ng ina niya at nanatili pa rin ang tingin nito sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Napanguso tuloy si Dulce. Mama naman! Ako na nga kasi to! Para namang hindi mo ako nakikita sa video call. Sabi niya at sumandal sa sofa. Iba pa rin kasi na makita kasi personal, anak. Sabi ng kanyang ina, kaya naman ay nagkibit balikat siya at tumayo. Siyempre, ma. Ilang taon na ako sa Korea. Marami talagang magbabago.
Pero kahit noon naman maganda na ako, di ba? Pabiro pang hinawi ni Dulce ang kanyang buhok at kinindata ng ina na ikinatawa nito. Tingnan mo yung bag, ma. Marami akong pasalubong dyan. Sabi pa ni Dulce habang nakaturo sa bag na nasa harap. Naglakad siya patungo sa hagdan kaya ay nagtataka siyang tiningnan ng kanyang ina. Hindi ka ba muna kakain? Saan ka pupunta? Tanong nito, kaya naman nagsimula ng umakyat si Dulce. Busog pa ako, ma, at gusto ko magpahinga muna. Hindi na niya hinintay pang makasagot ang kanyang ina at tinungo na ang dating kwarto niya. Nang buksan niya yun, ay nandun pa rin ang mga gamit niya. Bagaman ay nalinis na ang mga ito. Nagbago rin ang kulay ng kwarto niya, kaya naman ay pabagsak na nahiga si Dulce sa kama at agad na nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Gabi na nang magising si Dulce. Dahil sa tindi ng pagkagutom ay agad siyang lumabas. Ngunit nagulat siya nang paglabas niya ng kanyang kwarto ay may nakasalubong siyang lalaki na palabas din sa katapat na kwarto. Nagulat din ito at nagsalubong pa ang kilay nang makita siya. Ikaw? Sigaw ni Dulce habang nakaturo pa sa lalaki, nagulat pa rin at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Sino ka, ha? Bakit nandito ka? Malakas na tanong niya na naghahanap pa ng pwedeng gawing pamalo sa lalaki. Kaya naman ay sarkastikong natawa ang lalaki. Anong sino ako? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo niyan eh. Sino ka ba? Umawang ang labi ni Dulce at nakapamewang. Ha? Ako? Sino ako? Ako lang naman ang anak na may-ari ng bahay na to, no? At ikaw, hindi kita kilala. Siguro magnanakaw ka, no? Malakas pa rin na sabi ni Dulce, kaya naman ay natawa ang lalaki. Anak din ako na may-ari ng bahay na to. Mahinahon na ngayon ang boses ng lalaki, kaya naman ay napamaang si Dulce at tiningnan nito mula ulo hanggang paa. Napansin niya naman na pamilyar ang lalaki at nang maalala niya na kung saan ito nakita ay agad niya itong tinuro. Ikaw! Ikaw nga yung lalaking walang hiya na bumangga sa akin kanina sa airport. Ha? At dito ka pa talaga nakatira? At saka ano ka mo? Anak ka na may-ari dito? Hindi makapaniwalang tanong niya na nilapitan pa ito ng kaunti. Sumingkit naman ang mata ng lalaki at patunog ng umisi nang mamukaan na rin si Dulce. Wala ko naalalang binangga ako sa airport kanina, miss. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang basta-basta nang bibintang dahil nakakamatay yan. Pag-ulit pa nito sa sinabi kanina, kaya naman ay parang nag-usok pa ang ilong ni Dulce na humarap sa lalaki. For your information, hindi ako nang bibintang dahil kitang-kita ng dalawang mata ko na ikaw yung bumangga sa akin. Yung damit mo at ang pagmamadali mo. Ikaw na ikaw yon kaya huwag mo nang i-deny. Siguradong sabi ni Dulce at napakamot naman ang ulo ang lalaki at hindi rin makapaniwalang tumingin sa kanya. Marami akong kaparehong damit, lalo pat flight attendant ako, miss. Baka isa sa mga kasamaan ko ang bumangga sa'yo, pero ako lang yung nakita mo. Sandaling natahimik si Dulce dahil sa sinabi nito. Nag-isip pa siya na posibleng ganun nga. Pero naisip niyang siya si Dulce na hindi magpapatalo kaya naman ay umiling siya. Hindi! Ikaw yon, sigurado ako. At saka, pwede ba? Umalis ka na rito. Hindi ka nakatira dito dahil si Mama at si Mr. Lopez lang ang nakatira dito. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki at maya-maya pa ay bigla itong tumawa. Mahinang tawa lang yun, ngunit nakapagpainis yun sa buong sistema niya. Bakit ka tumatawa, ha? Hindi ako nagbibiro. Gustong-gusto niya ng hampasin ng lalaki, ngunit pinigilan niya ang sarili. Madali lang mag-init ang ulo niya sa mga bagay-bagay, ngunit sa mga oras na yun ay nagawa niyang pigilan ang sarili. Lopez din ako. Si Parian Lopez, at your service. Nakangisi pa ito nang ipakilala ang sarili sa kanya, kaya naman ay napamaang siya. Ano? Lopez ka? Ikaw si... Puta. Mabilis na bumaba si Dulce at hinanap ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya ngayon lang. Kaya naman ay sinundan siya ng lalaki ng tingin at bahagya pa itong natawa. Narinig yun ni Dulce, ngunit hindi niya yun pinansin dahil sa galit. Mama! Mama! Nasaan ka?
Naiinis na tawag ni Dulce sa ina at narinig niya naman ang boses ng ina sa kusina. Kaya naman ay pumunta siya roon. Malapit pa niyang malimutan kung nasaan ng daan papuntang kusina. Bakit ka ba nagmamadaling bata ka? Tsaka, bakit ba namumula ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina, kaya naman ay agad tinuro ni Dulce ang labas. Mama! Ang dami-daming lalaki sa labas! Sigurado akong may kaedad ka sa mga katrabaho mo! Panimula ni Dulce at idinaan pa sa buhok niya ang kamay. Parang nai-stress siya, kaya naman nagtataka siyang tiningnan ng kanyang ina. Ano bang pinagsasasabi mo, Dulce? Anong madaming kaedad? Mahina nitong tanong kaya naman ay pinakalma ni Dulce ang kanyang sarili. Pinaypay niya pa ang kamay sa muka. Ma, sa dami-dami ng lalaking pwede mong piliin at mahalin, bakit sa bata pa? Diyos ko naman, ma, parang kapatid ko lang yun eh. Sandaling natigilan ng kanyang ina sa sinabi niya. Hinintay naman niya ang isasagot ng ina, ngunit nang hindi ito sumagot ay nagsalita uli siya. Kung hindi ako nagising, hindi ko makikilala ang Mr. Lopez mo. Si Parian Lopez? Diyos ko, ang bata pa, ma! Naiinis na talagang sabi, kaya naman ay hindi mapigilan ng kanyang ina na hindi matawa. Sa kabila ng naiinis at nagpupuyos na pagkaasar na reaksyon ni Dulce, ay nagawa niyang tingnan na nagtataka ang ina. Ma naman! Huwag mo naman gawing biro ang sinasabi ko rito. Seryoso ako, oh. Tinuro pa ni Dulce ang sarili niya, kaya naman ay mas natawa ang kanyang ina. Ano ba pinagsasasabi mo dyan, bata ka? Hindi na matapos-tapos pa ang kanyang ina sa sasabihin dahil sa labis na pagtawa, kaya naman ay mas lalong naasar si Dulce. Hindi ako natutuwa, ma! Baka magulat ka na lang na wala na ako dito dahil nasa Korea na ulit ako. Pananakot niya pa sa ina, kaya naman ay humupa na ang tawa nito at nakahawak pa rin sa tiyan, kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Ano na, ma? Explain mo sa akin yun, ha? Ayaw ko ng stepfather na kaedad ko lang. Agad na inabot ng kanyang ina at hinampas ang kanyang braso, kaya naman ay napamaang si Dulce. Bakit kaya hindi mo muna tinanong kung sino si Parian Lopez, ano? Hindi yung basta-basta ka nalang susugod at mambubunga nga. Itong batang to talaga. Natahimik si Dulce sa sinabi ng ina at pinag-krus ang kanyang braso. Bakit ko pa itatanong? Halata naman na yun ang asawa mo eh. Natawa ulit ng bahagya ang kanyang ina, kaya naman ay ngumuso siya. Eh bakit? Si Parian lang ba ang nag-iisang Lopez sa mundo? Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Dulce. Inuuna mo talagang palagi ang paniniwala mo. Mas napanguso si Dulce at inarapa ng ina. Kung hindi naman pala siya ang asawa mo, bakit nandito yun? May konting inis pa ang tono ni Dulce nang sabihin yun. Sasagot na sana ang kanyang ina nang may lumabas sa banyo. Isang lalaki yun na may katandaan na. Hula niya ay pareho lang ng edad ng kanyang ina, ngunit disente itong tingnan. Siya ang tito o Papa Carlos Lopez mo. Ano, bata ba? Pinasadahan ni Dulce ang lalaking sinasabi ng kanyang ina na si Carlos, kaya naman ay napamaang siya. Ikaw na ba yan, Dulce? It was nice to meet you, Iha. Nakangiting sabi nito, kaya naman ay napangiti rin si Dulce rito. At nang balingan niya ng tingin ng kanyang ina, ay tinaasan siya nito ng kilay. Yun ang namana niya sa ina. Pa, ma, may papabili ba kayo? Sabay silang napalingon sa lalaking nagsalita at doon nakita ni Dulce na bihis na si Parian na hawak pa ang isang susi ng sasakyan. Nakapag-grocery na kami, anak. Sagot naman ng ina ni Dulce sa lalaki at nang balingan siya ng tingin ni Parian ay nginisihan siya nito. Kaya naman ay pakiramdam niya. Lahat ng dugo niya sa katawan ay kumukulo na dahil sa pagkaasar. Ikaw, baka may papabili ka. Nakangisi pa rin itong tanong pero hindi yun pinansin ni Dulce. Bagkus ay ibinaling na lang niya ang tingin sa kanyang ina na nagtataka. Okay, una na ako. Narinig niya ang yapak ng lalaki papalayo at nang maramdaman niyang wala na ito ay saka lang siya binungangaan ng ina. Dulce, kuya mo na yon. Dapat ay hindi ka snub sa kanya. Tinaasan ni Dulce ang kilay niya habang nakatingin sa kanyang ina.
Napaupo naman siya sa isa sa mga upuan na naroon. At tumingin sa matandang lalaki na natatawa. Nako, baka nababaguhan lang si Dulce dahil buong buhay niya ay hindi niya man lang naranasan na magkaroon ng nakakatandang kapatid o kuya. Tama ba ako, iha? Tiningnan pa siya ng lalaki kaya naman ay tumango siya. Kung hindi lang sana nagtipid si na mama noon, di sana matatanggap ko ang lalaking yun bilang kuya ko. Dinian niya pa ang huling sinabi, kaya naman ay sinita siya ng kanyang ina. Dulce, magtigil ka nga dyan. Itinaas na lamang ni Dulce ang kanyang kamay hanggang siko, tanda ng pagsuko. At nginitian ng matandang lalaki na nakatingin na rin sa kanya. Tahimik lang na nagdadrive si Siparian patungo sa mall dahil pinangakuan niya ang kanyang sariling kailangan niya ring lumabas-labas paminsan-minsan dahil palagi na lang siyang babad sa trabaho. Nagpapasalamat pa rin siya dahil sasamahan siya ng pinsan niyang babae para hindi siya mag-isa. Nang dumating siya, ay agad niyang nakita ang pinsan na kumakaway sa kanya. Cute na cute ito, nakangiti habang may shoulder bag pa na dala. 17 years old na ito, ngunit madaling pakisamahan. Kuya! Tawag pa nito sa kanya na kumakaway pa rin, kaya naman ay agad niya itong nilapitan at ginulo ang buhok. Kuya naman ginugulo mo ang hairstyle ko. Reklamo pa nito kaya naman ay natawa siya ng bahagya. Wala ka bang i-review? Hindi ba exam nyo this week? Tanong niya sa pinsa na si Chelsea, ngunit umiling ito. Tapos na ang exam namin last week pa. And since naghanap ka naman ng kasama na gumala at libre mo pa, deserve ko ng reward kasi pasado ko sa lahat ng subjects. Masigla nitong sabi. ABM ang strand nito dahil nais nitong maging isang flight attendant na kagaya niya. Matalino rin naman kasi talaga ang pinsan. Congratulations! Bibiling ko lahat ng gusto mo mamaya. Napatalon sa tuwa ang kanyang pinsan at matapos noon ay pumasok na sila sa mall. Doon ay maliwanag na, kaya naman ay nagtataka siyang tiningnan ng pinsan. Ayan, napapansin ko rin na parang ang stressful ng life mo kuya. May girlfriend ka na ata Pang-aasa pa ni Chelsea kaya naman ay sandaling pumasok sa isip niya ang babaeng bungangera na sigurado siyang makikita niya tuwing wala siyang flight. Wala akong girlfriend. Sabay silang pumasok sa isang pizza store. Paborito nilang dalawang pizza kaya naman ay nasiyahan ng kanyang pinsan. Matapos nilang kumain doon ay nagsimula na silang maglaro sa arcade at pumunta sa isang lugar kung saan maraming teddy bears. Gusto ko to kuya! New collections na naman! Kapag talaga nakita ko ang kwarto ko, mapapaw ka sa dami ng teddy bear. Magiliw na sabi ni Chelsea habang niyayakap pa ang teddy bear. Nginitian naman ni Siparian ang kanyang pinsan at napansin ng isang stuffed toy na ang taray tingnan. Kinuha niya naman yun at inusisa. Gusto mo pala ng ganyan kuya? Ang taray niyan Natatawang sabi ni Chelsea kaya naman ay nagkibit balikat si Siparian. Bibiling ko to. May kilala kasi akong kamukha nito Aasarin ko lang. Pumunta na sila sa cashier para bayaran ang mga napamili. Hindi rin sila nagtagal sa loob at agad na rin ang lumabas. Sakto rin naman ay nandoon na ang sundo ng kanyang pinsan kaya naman ay umuwi na ito. Hindi na rin siya nagtagal doon at umuwi na. Nababagot na si Dulce sa pinapanood na drama sa TV. Hindi na kasi siya nasanay sa pelikula ng Pilipinas dahil nasanay siya sa Korean novela. Kasalukuyan siyang nasa sala dahil hindi siya makatulog. Ang ina at ang tito niya naman ay nagpapahinga na. Sumakit pa ang tiyan niya dahil sa kinain sa hapunan. Pati sa pagkaing Pinoy ay hindi na siya sanay kaya naman ay naging sensitive ang tiyan niya. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan at nang tingnan niya ito ay nakita niya ang kakapasok lang na si Siparian. Nakayuko ito habang tinatanggal ang sapatos. May bitbit pa itong paper bag. Hindi niya naman napinansin pa ang lalaki at ibinalik sa TV ang kanyang atensyon. Kahit pa wala naman talaga siyang naiintindihan sa palabas. Sina mama at papa? Tanong ng lalaki nang makapasok na ito. Kunyari namang pinasadahan to ng tingin ni Dulce. Hindi ba obvious? Siyempre nagpapahinga na sila. Alangan namang magde-date pa dis oras na ng gabi. Pagsusungit niya, kaya naman ay napangiwi si Siparian at tiningnan ang pinapanood ni Dulce.
Nakakaliw pala ang advertisement. Puro advertisement ba ang palabas sa bansa na pinagtatrabahuan mo? Pangasar ni si Parian kaya naman ay tiningnan ito ni Dulce na nagtataka. Excuse me, ano bang paki mo kung naaaliw ako sa advertisement? At saka, close ba tayo para kausapin mo ko? Umalis ka na nga dyan! Pagsusungit niya sa lalaki, kaya naman ay patunog itong ngumisi. May boyfriend ka ba? Tanong ni si Parian na ikinatigil ni Dulce. Tiningnan niya naman ito at tinaasan ng kilay. Wala. Tanong pa ulit ni si Parian kaya naman ay naaasar itong tiningnan ni Dulce. Ano bang pakialam mo kung meron o wala akong boyfriend? Tanong ni Dulce at nagkibit-balikat naman ng lalaki. Kaya ka walang boyfriend dahil ang sungit-sungit mo. Pustahan pa tayo. Sigurado kung tatanda kang dalaga. Sasagot pa sana si Dulce nang umakyat na ang lalaki patungo sa kwarto nito. Kaya naman ay napamura siya sa ibang lengguwahe. Hindi siya makapaniwalang sa pag-uwi niya sa Pilipinas ay nakakahanap siya ng katapat niya. Hindi na rin siya nagtagal pa sa sala at naisipan na umakyat na lang din at matulog. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa kanyang kwarto ay tiningnan niya ang kwartong katapat ng sa kanya. Naisipan niya pang sipain ng malakas yon pero umiling siya at pumasok na lang sa kwarto niya para matulog. Nang magising si Dulce ay agad siyang lumabas ng kwarto niya para magkape. 6:00 pa lang na kasi ng umaga. Nang pumunta siya sa kusina ay nakita niya si Parian na nagtitimpla rin ng kape. Kaya naman ay nakaramdam na siya ng inis, ngunit kahit ganoon ay dumiretso pa rin siya. Pwisit! Sira na agad ang araw ko! Bulong niya pa. Hindi pinarinig sa lalaki. Nang makita siya ng lalaki ay agad siya nitong inisihan. Good morning. Bati nito sa kanya. Kaya naman ay habang kumukuha siya ng baso ay inirapan niya ito. Mukha bang good ang morning ko? Sarkastikong ngiti pa ang iginawad niya sa lalaki na ikinatawa nito. Halatang hindi. Di bad morning sa'yo. Pamimiloso po pa nito. Kaya naman ay pabagsak niyang inilagay ang kape pabalik sa lagayan na ikinasalubong ng kilay ng lalaki. Kung naaasar ka, wag mong ibuhos ang kape. Gusto mo ako na magtimpla sa'yo? Baka sakaling mawala ang toyo mo. Pangaasar ulit ni si Parian kaya naman ay kinalma ni Dulce ang sarili niya sa pamamagitan ng pagbugbog sa lalaki sa kanyang isipan. Wala akong tiwala sa kamay mo. Pwede mong ihalo sa kape ko. Baka mamaya hindi pa ako nakakainom, nakahandusay na ako. Sambit ni Dulce kaya naman ay bahagyang natawa si Parian. Wala akong ihahalo, pero lalagyan ko ng 3 kutsarang asukal para kasing bitter mo. Hahampasin na sana niya ang lalaki dahil sa labis na pagkaasar, ngunit agad niyang kinalma ang sarili. Nakakaasar ka! Nanggigigil na saan ni Dulce at tumango naman sa pagsang-ayon si Parian. Asar talo ka naman. Bawi nito, ngunit hindi na yun pinansin pa ni Dulce, bagaman naggigigil na rin siya sa lalaki, kaya naman habang naglalakad siya ay hindi maiwasang hindi matapon ang hawak niyang kape. Nagtataka naman ang ina niya, nakasalubong niya dahil sa naaasar niyang muka. Sinundan naman siya ni Parian ng tingin. Para sa lalaki ay napaka-cute ni Dulce tingnan kapag naaasar. Hindi niya rin alam kung bakit asar na asar ito sa kanya, pero isa lang ang nais niyang gawin, na habang wala pa siyang flight ay trabaho niya ang asarin ng babae. Kaya naman ay pumunta rin siya sa sala para doon magkape na ikinainis nga ni Dulce. Bakit ka namumula? May lagnat ka ba? May halong pag-aalala sa boses ni Parian dahil halos tunog pang asar yun. Uminom pa muna si Dulce bago sumagot. Natural na kutis ko na to, pero kapag ginalit mo ako, mag-aapoy ako. Sagot ni Dulce. Sandali namang napatitig si Parian sa kanya. Nang mapansin yun ni Dulce, agad na nag-iwas ng tingin si Parian. Bakit ka nga pala umuwi dito sa Pilipinas? Tanong ni Parian at sa mga oras na yon ay hindi na pangaasar yun. Seryosong tanong yun na kailangan din ng seryosong sagot. Ano bang pakialam mo ha? Tinaas pa ni Dulce ang kilay niya, kaya naman ay sumeryoso si Parian. Napansin yun ni Dulce, kaya naman ay napatikim siya. Bakit naman ako hindi uuwi ha? Dito ako lumaki. Dito sa mismong bahay na to. Sagot niya dito.
Sa buong buhay niya ay hindi siya kailanman nakipag-usap ng seryosong usapan maging sa ina niya, kaya naman ay hindi niya alam kung ano ang iaakto. Kung hindi ka komportable, make yourself comfortable. Hindi niya alam kung nangaasar ang lalaki o seryoso pa rin ito, pero hindi na lang siya sumagot at naghihintay ng iba pa nitong itatanong o sasabihin. Anong klaseng trabaho ang meron ka sa... Saan nga ulit yun? Tanong ng lalaki. Sinagot naman yun agad ni Dulce. Isa akong photographer at videographer sa Korea. Pamilyar ka ba sa mga Korean drama? Kung oo, iilan sa mga sikat na pelikula ng Korea ang na-film ko na. Hinigop ni Dulce ang kape niya at tiningnan si Siparia na sandaling humanga. Inikot niya naman ang mata niya sa reaksyon nito. May tanong ka pa? Kung wala na, babalik na ako sa kwarto ko. Tumayo na si Dulce kaya naman ay natawa ng bahagya ang lalaki at bumalik na ang pangaasar na aura nito. Kaya naman ay bumalik ang inis na nararamdaman ni Dulce. Yung pangalan mo, hindi mo pa sinasabi sa akin. Mahinang sabi ni Siparian. Halos pabulong na lang yun. Sa kabila ng pagtayo ni Dulce ay natigilan siya. Wala nga siyang maalalang sinabi niya sa lalaki ang pangalan niya. Dulce. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umakyat na siya sa kwarto niya at bitbit ang kape. Sinundan naman siya ng tingin ni Siparia na may ngiti sa labi. Alam niya kasing kahit na masungit at suplada ito, marunong pa rin itong magpakumbaba. Sa loob ng isang linggo ay nag-aasaran lang sina Siparian at Dulce. Hindi sila kailanman nagkasundo sa mga bagay at hindi rin nila tinuring na kapatid ang isa't isa. Ilayo mo nga sa akin yan! Sabing hindi ko kamukha yan eh! Eh kung itapon ko na lang kaya yan sa basurahan? Naaasar na talagang sigaw ni Dulce dahil inaasar siya ni Siparian. Nakamukha niya nga ang stuffed toy na binili ni Siparian sa mall. Naisipan kasi ni Siparian na ibigay ito sa babae. Kamukha mo nga to, oh. Tignan mo, di ba ang taray niya? Tapos ikaw rin. Tanggapin mo na lang yan. Pangaasar pa rin ni Siparian kaya panibagong una na naman na galing sa sofa ng sala ang ibinato ni Dulce kay Siparian. Hindi yun napansin ng lalaki kaya nasapol siya sa muka. Lumayo-layo ka nga sa akin, siraulo ka! Isa pang una ng binato ni Dulce, ngunit nasalo na yun ni Siparian nang may ngiti sa labi. Ayoko nga, dito rin ako nakatira no. Inis na si Dulce kaya naman ay matitigas na gamit na ang nakukuha ng kamay niya. Kaya naman ay agad na itinaas ni Siparian ang kamay hanggang siko. Ano ba naman kayong dalawa? Manahimik na nga kayo at nagkakalat lang kayo ng mga gamit dyan. Galit na sabi ng ina ni Dulce, ngunit tinuro lang ni Siparian si Dulce. May ngisi pa sa labi ang binata. Si Dulce ang nauna ma, pinagbabato ako nung unan. Akala mo naman hindi masakit. Gumuso pa ang lalaki kaya naman ay hindi makapaniwalang tiningnan nito ni Dulce at tinuro rin ito. Siya ang nauna! Kung hindi niya lang ako inaasar na kamukha ko yung laruan na yan, kahit hindi naman, hindi ko siya babatuhin ng unan. Pasalamat nga siya at hindi flower vase ang binato ko eh. Namumula-mula na si Dulce kaya naman ay parang nanalo si Siparian sa isang patimpalak. Never pa kasi siyang naasar ng dahil sa babae dahil ito ang laging naaasar sa kanya. Tigilan niyo na nga yan. Kung hindi, baka kayo ang ibabato ko sa labas. Pananakot ng kanyang ina, kaya naman ay napamaang ang dalawa. Kaya mo ba kaming itapon ma? Nagdududang tanong ni Siparian kaya naman ay tinaasan siya ng kilay ng matanda. At ngayon, alam niya na kung saan nagmana si Dulce. Napatangu-tangu siya sa naisip at isa pang una nang lumipad papunta sa mukha niya. Kaya naman ay nasapol siya na ikinatawa ni Dulce. Ilang araw na ang lumipas na tahimik ang bahay ni na Dulce. Nasa trabaho kasi ang kanyang tito Carlos at si Siparia naman ay 2 linggo na ang flight. Kaya naman ay ang kanyang ina na lang ang kasama niya magdamag sa bahay nila. Ano naman palagi ang kinakain mo sa Korea, Dulce? Curious na tanong ng kanyang ina na nagluluto ng adobo. Korean noodles ma, minsan sangyup. Marami pa ma, depende sa mood ko. Sagot niya na ikinangiwi ng kanyang ina. Curious pa rin ako sa love life mo anak. Hindi ka ba talaga nagka-boyfriend? Tanong nito kaya naman ay nagkibit balikat si Dulce. Nagka-boyfriend syempre. Artistang Koreano ma. Eh ang kaso, selosa ako eh.
Ayokong ipartner siya sa iba. Sabay silang natawa ng kanyang ina sa sagot niya. Natapos din sa niluluto ang kanyang ina, kaya sabay silang kumain. Matapos noon ay sandaling nagpahinga si Dulce sa kwarto niya, ngunit tinawag din siya ng kanyang ina. Bakit ma? Nagtatakang tanong niya. Tiningnan pa ang ina na kaharap ang iPad nito. Pakihawak nga muna. Inabot pa nito ang iPad sa kanya pero hindi niya kinuha. Sino ba yan? Kunin mo na lang, magbabanyo lang ako. Wala na ngang nagawa pa si Dulce kundi tanggapin ang iPad. Sinundan niya pa ng tingin ng ina at pagkatapos ay binaling sa iPad ang tingin. Hello? Nagulat si Dulce sa lalaki na nasa iPad. Si Cyprian pala yun na halatang nasa isang hotel. Bakit ang laki ng mukha mo sa video call? Nagtataka nitong tanong kaya naman ay inirapan niya ito. Kung pati sa video call ay aasarin mo lang ako, ibababa ko na lang to. Kunyari pa ay itatap ng Dulce ang end call pero agad siyang pinigilan ni Cyprian. Teka lang, hindi naman kita aasarin eh. Sabi nito, kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Oh, bakit ka tumawag? Nagtatakang tanong ni Dulce kaya naman ay ngumiti ang lalaki. Si mama kaya ang tinawagan ko. Pinahawak lang sa'yo yan. Nangaasar na saad nito. Joke lang. Nangangamusta lang. Kumusta ka naman na walang nangaasar sa'yo? Tanong ni Cyprian kaya naman ay napaiwas ng tingin si Dulce sa iPad at tumingin sa pintuan. Sobrang sarap sa pakiramdam kaya wag ka nang umuwi. Narinig niya ang pagtawa ni Cyprian kaya naman ay napangiti siya ng kaunti. Hindi man niya aaminin ay namimiss niya na ang pangaasar ng lalaki. Kahit pa naiinis at naaasar siya sa presensya nito, ay hindi niya dinidenay na kahit papaano ay namimiss niya ito. Hindi mo ako na-miss? Ayun na naman ang mapangasar na tono ng lalaki, kaya naman ay umakto si Dulce na nasusuka. Kapal naman ang mukha mo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na itanong yan ha? Tanong ni Dulce, kaya naman ay kunyaring nag-iisip pa ang lalaki. Lakas ng loob galing sa pamilya ko. Alam ni Dulce na hindi yun seryoso. Sasagot na sana siya nang may kumausap sa kanyang isang kasamahan na lalaki. Kaya naman ay hinayaan niya na ito. Sakto namang tapos nang magbanyo ang kanyang ina, kaya naman ay ibinalik niya na rito ang iPad. Kinagabihan ay narinig niya ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na nag-uusap tungkol sa birthday party. Kaya naman ay naging interesado si Dulce na pakinggan yun. Simpleng party lang. Alam mo naman si Mayor kapag nagbe-birthday sa pamilya niya, iniimbitahan talaga ako. Kailangan ay naroon din daw tayo. Rinig niyang sabi ng kanyang stepfather. Agad naman na lumapit si Dulce sa pwesto ng dalawa. Pwede ba ako doon, tito? Ang boring na kasi na palaging nandito ako sa bahay eh. Wala akong magawa. Reklamo ni Dulce kaya naman ay tumango ang lalaki. Oo naman, nabanggit ko na rin kay Mayor na nakauwi ka na. Nagulit si Dulce sa sinabi ng lalaki kaya naman ay natawa ito. Hindi ka naman talaga kilala ni Mayor anak. Ang sabi ko lang, nakauwi na ang anak ni Dahlia. Kilala ni Mayor ang mama mo, kaya syempre ay alam niyang anak ka ni Dahlia at stepdaughter kita. Paliwanag ng kanyang stepfather na ikinatango naman niya. Baka harangin ako ng mga guard nila, tito. Paniniguro ni Dulce. Ipinakita naman ito ang invitation card, kaya naman ay napatango si Dulce. 2 araw pa naman bago ang party, kaya naman ay 2 araw pa siyang maboboring kakahintay. Nang makabalik na si Dulce sa kanyang kwarto, ay napatingin siya sa staff toy na ginagamit ni Cyprian na pangaasar sa kanya. Malala naman kasi talaga ang mukha ng staff toy dahil nakataas ang kilay. Napapaisip tuloy siya kung ganun nga talaga ang mukha niya. Pero nang maalalang mapangasar lang talaga ang lalaki ay napairap siya sa sarili. Dumating na nga ang araw ng birthday party ng mayor, kaya naman ay bihis na bihis si Dulce. Isang sleeveless dress yon at suot niya rin ang mamahaling sandals at accessories niya. Oh my God, anak! Ang ganda mo naman! Pinasadahan siya ng tingin ng kanyang ina at inusisa pa siya. Mama naman, hindi ka pa nasanay. Sagot niya naman sa ina. Sabay pa silang naglakad patungo sa sasakyan at nandun ang tito niya na siyang magdadrive ng sasakyan. Ang gaganda niyo ah,
Handang-handa na sa party. Biro ng lalaki at maging ito ay nakasuot ng party suit. Kaya kahit may katandaan na ito ay bakas pa rin ang angking kagwapuhan. Sayang nga at wala si Cyprian. Kung makakasama lang siya ay sigurado kong mas gwapo siya kaysa sayo. Palihim na napangiwi si Dulce sa sinabi ng ina. Pantay lang mahal. Mana kaya sa akin ang batang yun? Mas napangiwi pa si Dulce dahil sa kaswitan ng dalawa sa front seat. Nasa back seat kasi siya. Ayos ka lang ba dyan, Dulce? Tanong ng lalaki at nag-thumbs up naman siya. Kailan kaya uuwi si Cyprian? Hindi ba't ngayon na dapat siya uuwi? Rinig ni Dulce na tanong ng kanyang ina at maging siya ay naghihintay rin ng sagot. Pinatakbo naman ni Mr. Lopez ang sasakyan bago ito sinagot. Nag-text siya sa akin kanina. Sabi niya baka bukas na daw siya makakauwi. Rinig ng sagot ng kanyang tito, kaya naman ay napatingin si Dulce sa labas at tumingin sa himpapawid nang makita ang isang eroplano doon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng mayor at talaga namang maraming tao ang naroon. Mga mayayaman at kilala sa bayan. Nagkataon lang talaga na magkakilala ang mayor at ang tito niya. Agad na lumabas si Dulce sa sasakyan at kasunod niya ang kanyang ina. Pumasok na rin sila sa loob ng bahay nito at rinig naman nila ang lakas ng tugtog ng music. Happy birthday, amigo! Magiliw na bati ng kanyang tito sa isa pang matandang lalaki na siyang mayor sa kanila. Salamat sa pagpunta, amigo! Kinamaya naman ng kanyang ina ang lalaki at nang dumapo na sa kanya ang paningin nito, ay nginitian niya lang ito at yumuko ng kaunti. Siya yung sinasabi ko sa yung kauuwi lang na anak ni Dahlia. Siya si Dulce. Sabi ng kanyang tito. Sandali naman siya nitong tiningnan at tumango pa. Napakagandang bata, ano? Kumusta naman ang buhay mo sa ibang bansa? Sigurado si Dulce na siya ang tinatanong nito, kaya naman ay maayos niya itong hinarap at sumagot. Okay lang naman po. Tumango ang lalaki at iginiya siya patungo sa lugar kung saan ang mga pagkain. Siyempre, doon talaga sila nito dadalhin. Nakita naman ni Dulce ang mga taong nagsasayawan na at hindi nakatakas sa kanya ang mata ng mga kalalakihan na nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya lang pinansin ang mga ito. Nagsimula na silang kumain, ngunit kaunti lang ang kinuha ni Dulce. Sinusunod niya pa rin kasi ang pagpa-proper diet kaya agad siyang natapos. Tapos ka na agad? Kulat na tanong ng kanyang ina, kaya naman ay nagkibit-balikat lang siya at pinanood na ang mga nagsasayaw. May iilan lang siyang nakikitang kababaihan na kaedad niyang nagsasayaw. Sumayaw ka na roon, Dulce! Sabi pa ng kanyang ina, halatang biro lang, kaya naman ay tumaas ang kilay niya. Hindi naman ako sumasayaw kapag may party, ma. Manonood na lang ako. Sabi niya na lang at umupo sa kinauupuan niya kanina. Napansin niyang panay pa rin ang tingin sa kanya ng tatlong lalaking kaedad niya lang, ngunit kagaya ng kanina ay hindi niya ito pinansin at kunyari ay tiningnan ang cellphone nito. Ilang sandali pa ay nagpaalam siya sa kanyang ina na magpapahangin muna, kaya naman ay lumabas siya ng mansyon. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinundan pala siya ng tatlong lalaki, kaya bago pa siya makahanap ng mauupuan ay hinila siya ng isa sa mga ito na ikinagulat niya. Sino ba kayo, ha? Bitawan niyo nga ako! Hinila pa ni Dulce ang kanyang kamay, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa braso niya. Sabay naman na natawa ang tatlong lalaki. Sino kami? Hindi mo kami kilala? Natatawang tanong ng isa sa tatlo. Kahit nandidiri si Dulce sa paraan ng pangisi nito ay nagawa niyang matawa. Wala akong kilala mga pangit kaya pwede ba? Bitawan mo ako! Napansin niyang nakatingin ang tatlong lalaki na parang nag-uusap-usap sa kanilang mga mata. Sabay naman itong ngumisi at tumango. Ano ba, ha? Kinaladkad siya ng mga ito, kaya naman ay nagpumiglas siya. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkapit nito sa kanya. Kahit sumigaw na siya ay walang nakarinig sa kanya dahil sa lakas ng music na nagmumula sa mansyon ng mayor. Kahit magmakaawa ka pa, sumigaw ka dyan. Walang makakarinig sa'yo. May halong tawa na sabi ng isang lalaki
na siya namang tulak sa kanya ng isa pa. Napasubsob si Dulce sa lupa at naramdaman niya ang hapdi ng kanyang muka. Takot ang naramdaman ni Dulce sa mga oras na yun at halos hindi na siya makahinga dahil sa labis na takot. Ang ganda mo. Mukha ka namang suplada at yun ang gusto namin. Dadakmain na sana siya ng lalaki, kaya naman ay nagawa niya itong sipain na siya namang sampal sa kanya ng isa, kaya naman ay natumba ulit siya. Palaban ka ha? Mag-isa ka lang naman. Hahalikan na sana siya nito nang may sumuntok sa lalaki, kaya naman ay natumba ito sa tabi niya. Tarantado ka! Narinig niya pang sigaw ng isa pero maging yun ay natumba rin. Ang isa pa ay tumakbo na. Ang dalawa naman ay nagawa na rin tumakbo. Sa labis na panghihina ni Dulce ay hindi niya na nakita pa ang pagmumuka ng lalaking tumulong sa kanya. Naipikit niya na lang ang mata niya at tuluyan na ngang nakatulog. Nagising si Dulce na masakit ng kanyang katawan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nasa kama siya. Isang kama at puting kwarto. Hindi yun pamilyar sa kanya kaya nasisigurado niyang hindi nila bahay ang kinaroroonan niya. Nilingon niya ang paligid niya at nagulat nang makita si Cyprian doon na natutulog at nakapatong pa ang pisngi nito sa gilid ng kama. Nang maramdaman ng lalaki na gising na siya, ay napaayos ito ng upo. Gising ka na pala. Sabi ni Cyprian na napapaos pa ang boses. Pinasasahan pa ulit ni Dulce ang kwarto. Nasaan ako? Bakit kasama kita rito? Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Dulce sa buong katawan ay nagawa niyang magsungit sa lalaki. Kaya naman ay hindi makapaniwalang tumawa ang lalaki. Putya, hindi ba pwede mag-thank you ka na lang kaysa itanong mo ang mga yan? Sarkastikong sabi ni Cyprian. Kaya naman ay natahimik saglit si Dulce. Muntik ka nang gahasain ng 3 lalaki. Buti na lang at napansin ko ang mga yun ng birthday ni Mayor. Nung nakita akong ikaw yun, sinuntok ko agad ang mga lalaki dahil baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Ano ba kasing ginagawa mo sa labas nang ikaw lang mag-isa ha? Pilipinas na to, Dulce. Hindi to Korea. May halong galit lang ang tinig ng lalaki kaya naman ay mas natahimik lang si Dulce. Ramdam niya ang pag-aalala nito. Hindi naman kita sinabihan na iligtas mo ako ah. Mahinang sabi ni Dulce kaya naman ay natatawang nag-iwas ng tingin si Cyprian. Putang pag-iisip yan oh. Bulong ng lalaki kaya naman ay hindi makapaniwalang tiningnan nito ni Dulce. Narinig ko yun ah. Naiinis niyang sabi ngunit hindi yun pinansin ng lalaki. Anong gusto mong gawin ko ha? Ang manood lang doon kung paano ka nila gasain? Putya, ingatan mo naman ang sarili mo. Naiinis na saan ni Cyprian. Kaya naman ay wala nang nasabi pa si Dulce. Lumingon na lang siya sa kabilang gilid kung saan hindi niya makikita si Cyprian. Hindi siya sanay sa pag-aalala at pagiging seryoso nito. Naimatay ka nga kagabi. Siguro dahil sa labis na takot. 4:00 na ng madaling araw at buti nagising ka pa. Agad na nilingon ni Dulce ang lalaki. Parang nagbibiro lang ito. Pero base sa reaksyon na nakikita niya ay alam niyang seryoso nga ito. Nasaan ba si Mama? Bakit ikaw ang nandito? Natanong niya na lang. Ang lalaki naman ay nagpakulo ng tubig. Nasa bahay. Sabi ko kailangan nilang umuwi. Babantayan naman kita dito ng maayos at huwag kang mag-alala. Nasa presinto na ang 3 lalaking yun. Galing sa pagkakahiga ay umupo si Dulce sa kama. Kaya naman ay agad siyang nilapitan ng lalaki para tulungan sa pag-upo na para siyang may nabali. Pinalipas niya naman yun. Bakit kailangan ikaw ang magbantay sa akin? Tanong ni Dulce. Hindi naman kaagad nakasagot si Cyprian na nakatingin lang sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay, kaya naman ay agad itong nagsalita. Bakit hindi? Kawawa ka naman kung walang magbabantay sa'yo. Sagot nito. Sakto namang kumulo na ang tubig na nandun. Bakit? Bakit hindi niyo na lang ako inuwi? Nahimatay lang naman ako ah. Napatigil si Cyprian sa pagtitimpla ng gatas at hindi makapaniwalang tiningnan si Dulce. Wala ka bang pakiramdam? Hindi makapaniwalang tanong nito. Meron. Masakit ang katawan ko. Sagot ni Dulce kaya naman tinuro siya ng lalaki. Yan. Yan na mismo ang sagot sa tanong mo. Posibleng nabalian ka dahil paniguradong hinila ka ng malakas ng mga lalaki.
Itinapat naman ni Cyprian ang hintuturo sa kanyang labi. At may sugat ka pa sa labi mo. Dagdag pa ng lalaki. Kaya naman ay hinawakan ni Dulce ang labi niya para lang mapangiwi. Nainis naman siya nang maalalang sinampal siya ng malakas ng isa sa mga lalaki. Ito, inumin mo. Ibinigay sa kanya ni Cyprian ang gatas, kaya naman ay tinanggap niya ito. Nagtimpla naman ng kape ang binata para sa sarili niya. So, bakit ka nga mag-isa lang kagabi? Bakit lumabas ka na mag-isa? Tanong ni Cyprian. Uminom muna si Dulce sa hawak na gatas bago sumagot. Dahil naiingayan ako sa loob. Hindi rin naman ako nagsasayaw kapag may party. Natawa ang lalaki sa sinagot niya. Nais niya mang batuhin ito dahil sa nararamdaman niya ay nangaasar lang ito ay hindi niya mamagawa dahil masakit pa nga ang katawan niya. Sana umuwi ka na lang. Sabi naman ni Cyprian at napaupo sa upuan. Nagtataka naman si Dulce na napatingin sa lalaki. Eh ikaw, ang sabi ni Tito, nag-text ka sa kanya na ngayon ka lang uuwi. Bakit nandito ka na kagabi pa? Tanong ni Dulce. Ngumuwi naman si Cyprian. Isusurprise sana kita para maasar ka. Yung kaso, andun na nga kayo sa party kaya humabol ako. Pagkadating ko dun, yung 3 aso agad ang napansin ko sa isang sulok. Curious ako sa kung anong ginagawa nila. At nung nakita kita, dun ko na sila sinuntok. Mahabang sabi pa ni Cyprian kaya naman hindi niya maiwasan nang umisi ni Dulce. Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ni Dulce. Nagtataka naman siyang tiningnan ng lalaki. Ginawa ang alin? Nailigtas ako. Sandaling natahimik si Cyprian. Tinitigan niya pa muna si Dulce na ikinailing ng babae. Maya-maya pa ay ngumising si Cyprian at nagkibit-balikat. Kasi mag-aalala si mama kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kahit nakangisi si Cyprian ay ramdam ni Dulce na seryoso ito. Bakit ka ba nakikimama sa mama ko ha? Kunyari ay naiinis na tanong ni Dulce. Natawa naman si Cyprian na uminom pa muna ng kape bago sumagot. 3 taon na magkarelasyon si mama at papa at pinilit niya akong tawagin ko siyang mama. Nasanay na ako eh. Anong magagawa ko? Umirap si Dulce at umiling-iling pa. Hindi mo ba alam na may anak si mama at ako yun? Tanong niya ulit. Siyempre alam ko, pero hindi ko naman yung pinagtuunan ng pansin dahil palagi kong Google sa trabaho. Pero kapag umuwi ako sa bahay, naaabutan ko si mama na may ka-video call. Pero dahil palagi akong pagod, hindi ko na pinapansin pa kung sinong kausap niya. Basta naririnig ko lang ang boses babae. Sagot ni Cyprian. Seryoso yon kaya naman ay nagtataka si Dulce dahil hindi pa siya nito inaasar sa mga oras na yon. Palagi kasi itong nangaasar kapag magkaharap silang dalawa. Okay. Nasagot na lang ni Dulce at inilagay sa side table ang kanyang baso na wala ng laman. Gusto mo bang kumain ng pandesal? Biscuits? Umiling lang si Dulce at bumalik sa pagkakahiga. Tiningnan niya pa ang kisame ng matagal hanggang sa makatulog siya ulit. Uy, gising na. Naidilat ni Dulce ang kanyang mata at nakita si Cyprian na niyuyugyug siya. Ano ba? Nakitang natutulog yung tao eh. Naiinis niyang sabi, kaya naman ay napangisi si Cyprian. Dito ka na ba sa ospital titira? Sigurado kang hindi ka uuwi. Napabalikwas ng bangon si Dulce at napangiwi ng bahagya nang maramdamang may masakit pa sa kanya. Uuwi na? Paniniguro niya kaya naman ay tumango si Cyprian na nakatingin sa kanya. Kung ayaw mo naman na umuwi, okay lang din. Inirapan ni Dulce ang lalaki at inayos ang kanyang sarili. Halos mahilo pa siya nang tumayo, kaya naman ay hinawakan ni Cyprian ang braso niya. Huwag mo nga akong hawakan dyan! Napatingin si Cyprian sa braso ni Dulce at nakitang nangingitim yun. Pumasok naman si Dulce sa banyo para maghilamos at magbihis. Nang matapos siya ay hinarap niya na si Cyprian. Uwing-uwi na ako. Gusto ko nang maligo. Bulong ni Dulce kaya naman ay inakbayan siya ng lalaki at giniya palabas ng kwarto na ikinauwang ng labi ni Dulce. Pero hindi na siya nagreklamo pa. Hanggang sa makarating sila sa kotse ay akbay-akbay pa rin siya ng lalaki. Nagulat lang si Dulce nang papasok na sana siya ng backseat nang makita ang isang babae. Nakanguso ito habang nakaupo sa front seat. Hello!
Bati nito nang makita siya, kaya naman ay tuluyan na siyang pumasok sa kotse. Ikaw ba ang girlfriend ni Kuya Cyprian? Ang ganda mo! Parang kinikilig pa na sabi ng babae, kaya naman ay sumabat si Cyprian. Wala nga kasi akong girlfriend. Hindi napigilan ni Dulce ang umisi. Ako nga pala si Chelsea, 17 years old at pinsan ni Kuya Cyprian. Ikaw, what's your name? Ano mo si Kuya Cyprian? Umawang ang labi ni Dulce dahil sa casual na pakikitungo ni Chelsea sa kanya sa kabila ng edad nito. I'm Ate Dulce. Stepsister ako ni Kuya Cyprian mo. Umawang ang labi ni Chelsea sa sagot niya, ngunit kalaunan ay napangiti ito. Alam mo po ate, gustong gusto ko nang magkaroon ng girlfriend si Kuya Cyprian. Chelsea, isa. Napanguso si Chelsea sa pagsita sa kanya ni Cyprian, ngunit hindi nagpatalo ang dalagita. Sa gusto ko nga eh. At saka, bagay kaya kayo ni Ate Dulce. Mag-step siblings lang naman kayo eh, kaya pwedeng maging kayo. Masayang sabi ni Chelsea. Nahuli naman ni Dulce na nakatingin sa kanya si Cyprian sa rear mirror. Agad na umiwas silang dalawa ng tingin sa isa't isa. Ilang minuto lang ay agad na nakauwi na si Dulce. Si Chelsea naman ay doon lang din muna para inisin ang Kuya Cyprian niya. Huwag mo munang istorbohin si Dulce. Magpapahinga muna siya. Pagpapaalala ni Cyprian sa pinsan kaya naman ay ngumuso ito. Kuya, mag-uusap lang naman eh. Tsaka hindi na ako naglalaro no? Kontra niya pero umiling lang ito. Kakagaling lang ni Dulce sa ospital, kaya kailangan niya magpahinga. Kay mama ka muna makipag-usap. Sabi ni Cyprian, kaya naman ay tumango si Chelsea at tumungo sa kusina. Magpahinga ka na sa kwarto mo, Dulce. Tumango si Dulce nang sabihin yun ni Cyprian. Kahit nagtataka siya sa sarili at sa pagiging mabait ni Cyprian sa kanya ngayon, ay hindi niya muna yun pinansin at napagdesisyonan na magpahinga. Nagising si Dulce na paggabi na. Ang haba ng oras na naitulog niya at ang sarap ng pakiramdam niya. Nag-unat pa siya ng katawan at tumungo sa malaking salamin upang tingnan ang sarili. Agad niyang napansin ang sugat na nasa labi niya. Visit, ang malas ko nga ata siguro. Bulong ni Dulce at agad na lumabas. Nadatnan niya sina Cyprian, Chelsea at ang kanyang mama na nag-uusap nang makita siya ng kanyang ina na napatayo ito. Diyos ko Dulce, okay ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito kaya naman ay agad na umiling si Dulce. Upo ka muna Ate Dulce. Nagluto kami ni Tita Dalia ng hotcake at saka nagtimpla rin kami ng lemon juice oh. Masayang sabi ni Chelsea. Dumapo naman ang tingin niya sa lalaking kasalukuyang kumakain kaya napatingin siya rito. Kapag kasi nakikita siya nito ay agad siyang inaasar, ngunit iba ngayon. Uuwi rin ako maya-maya. Sayang, ngayon ka lang nagising. Nakangusong sabi ni Chelsea. Nako, dito ka na lang matulog iha. Sabi ng kanyang ina pero agad na umiling si Chelsea. Mag-aaral pa po kasi ako ng quiz namin bukas tita eh. Bumungis-ngis pa ito kaya naman napatingin si Cyprian dito. Sabi mo wala kang gagawin. Seryosong tanong ni Cyprian. Ayaw mo kong isama kung sinabi ko yun sa'yo eh. Mataray nitong sabi kaya naman ay nailing na lang si Cyprian at maging si Dulce ay bahagyang natawa. Napatingin naman si Cyprian kay Dulce. Kumain ka na. Sabi ni Cyprian sa kanya at itinuro pa ang hotcake na nasa mesa. Kaya naman ay wala nang nagawa si Dulce kundi ang kumuha ng isa at nasundan pa ng isa. Kaya naman ay nakaubos siya ng 5 piraso. Kain ka lang ng kain para mas lumakas ka. Sabi pa nito kaya naman ay napatingin siya rito. Tulad ng kaninang umaga ay hindi pa rin siya sanay sa inaastan nito. Tumayo naman ang kanyang ina para magbanyo kaya naman ay silang tatlo ni na Chelsea na lang ang naiwan. Bakit ka ganyan? Tanong ni Dulce sa lalaki kaya naman ay nagtataka si Cyprian na tumingin sa kanya. Maging si Chelsea ay nagtataka ngunit nanood lang sa kanilang dalawa habang mahinang ninunguya ang hotcake. Bakit? Ano ba ako? Tanong niya. Inikot naman ni Dulce ang mga mata. Madalas mo akong inaasar, pero ngayon hindi mo na ginagawa. Kaya bakit ka ganyan? Tanong niya kaya naman ay bahagyang natawa si Cyprian
at tumingin sa kanya. Sige, mag-uusap lang muna kayo. Kakain lang ako dito. Nakangiting sabi ng dalaga naman kaya naman ay tumingin ulit si Cyprian kay Dulce. Sa'yo ko nga dapat itanong kung bakit ka ganyan eh. Hindi naman talaga ako dapat nag-aasar. Ikaw lang tong palaging naaasar. Umawang ang labi ni Dulce. Kapag nakikita pa lang kasi kita, hindi ko alam pero nagiinit ang ulo ko. Napatigil si Dulce sa pagsasalita nang marinig ang pagbungis-ngis ni Chelsea. Maging si Cyprian ay napatingin sa pinsan. Never heard about a quote sa internet, Ate Dulce? Kapag hate mo raw ang isang tao, may nararamdaman ka raw sa taong yon. Napamaang si Dulce sa sinabi nito. No way! He's my stepbrother! Pero hindi naman kayo magkadugo eh, and you hated him. Bagay kayo sa the more you hate, the more you love. Bumungis-ngis pa ulit si Chelsea kaya naman ay sinamaan siya ng tingin ni Cyprian. Chelsea, May pananakot pa sa tingin ni Cyprian kaya naman ay umakto si Chelsea na sinasara ang labi. ihahatid na kita sa inyo. Magpaalam ka na. Tumayo na ang lalaki at nagpaunang lumabas kaya naman ay napanguso si Chelsea. Uuwi na ako, Ate Dulce ah. Babalik ako sa susunod. Pakisabi na lang kay tita. Nagmamadali kasi si Kuya Cyprian eh. Parang nabadrip ko ata. Tumayo na rin si Chelsea at kinawayan pa siya bago ito lumabas. Kaya naman ay naiwang mag-isa si Dulce doon. The more you hate, the more you love. Mga kabataan nga talaga ngayon. Nagkibit-balikan na lang si Dulce at umakyat na sa kanyang kwarto para magpahinga. Gabi na rin kasi at napagod siya agad dahil na rin siguro sa nangyari sa kanya. Kinabukasan ay tanghali na nang magising si Dulce. Kaya naman ay diretso siyang naligo at pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Nang buksan niya ang pintuan ay nagulat pa siya dahil iniwan sa ere ang kamay ni Cyprian. Bubuksan na rin sana ang pinto ng kwarto niya. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Dulce. Pinasadahan pa ng tingin ni Cyprian. Agad namang nilagay ni Cyprian ang kamay niya sa likod na may hawak na kung ano man. Kaya naman ay nagtataka si Dulce. Wala. Akala ko kasi tulog ka pa. Gigisingin sana kita. Ikinataas yun ng kilay ni Dulce. At sino naman nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok sa kwarto ko? Mataray na tanong ni Dulce ngunit seryoso lang na nakatingin sa kanya si Cyprian. Ang mama mo. Sagot nito. Sandali pa silang nakatayo roon hanggang sa hindi na napigilan pa ni Dulce ang sarili at pilit na sinisilip ang itinatago ni Cyprian. Ano ba yung tinatago mo sa likuran mo ha? Naiinis na tanong ni Dulce. Pilit na sinisilip yon pero umiikot si Cyprian para hindi yun makita ng babae. May ibibigay kaya ata sa akin eh. Nahihiya ka lang. Sabi ni Dulce, kaya naman ay napabuntong hininga si Cyprian at inilabas ang isang piraso ng rosas na galing sa likod niya. Kaya naman ay natigilan si Dulce. Para saan yan? Tanong ni Dulce na nasa rosas pa rin ang tingin. Inilahad naman yon ni Cyprian sa kanya at ilang segundo pa bago niya ito tanggapin. Para sa'yo. Bakit? Nagtataka pa ring tanong ni Dulce kaya naman ay napakamot ng noo si Cyprian. Ang dami mong tanong. Tanggapin mo na lang. Inikot ni Dulce ang mata at nakatayo pa rin doon habang nakatingin sa hawak na rosas. Hindi naman mapigilan ni Cyprian na mapangiti. Hindi ka ba nagugutom? May niluto akong paksiw sa kusina. Sabi ni Cyprian, kaya naman ay agad na pabaling si Dulce sa lalaki. Marunong ka palang magluto. Biro niya sana yon, ngunit sineryoso yon ng lalaki, dahilan ng pagtango nito. Kaya naman ay pumasok ulit si Dulce sa kwarto niya para ilagay sa kanyang side table ang bulaklak. Matapos nun ay muli siyang lumabas na nadatnan pa rin doon ang lalaki. Hindi mo pa rin ba talaga ako aasarin? Tanong ni Dulce, kaya naman ay mahinang natawa si Cyprian. Sabing hindi kita inaasar eh. Iba lang talaga ang iniisip mo sa mga iniisip ko, kaya naaasar ka sa akin. Sagot ni Cyprian, kaya naman ay inikot na lang ni Dulce ang mata. Nasaan ba si Mama? Bakit parang ang tahimik ata dito? Tanong ni Dulce. Nagsisimula na silang bumaba patungo sa kusina.
May lakad sila ni Papa. Hindi na sila nakapagpaalam pa sa'yo dahil tulog ka pa. Sagot nito. Agad naman silang dumating sa kusina. Pagkapasok nila roon ay agad siyang inasikaso ng lalaki. Sandaling natigilan siya nang dahil doon pero nanahimik lang siya at hindi na nagsalita pa tungkol doon. Ikaw, wala kang trabaho? Muling tanong niya. Umiling naman ng lalaki. 2 linggo ang duty ko at 1 linggo ang pahinga ko. 2 araw pa lang naman ako nandito ah. Ikaw, may bala ka pa bang bumalik sa Korea? Pabalik naman na tanong nito sa kanya. Andun ang trabaho ko, pero nagdadalawang isip pa ako kung babalik ako ron. Pwede namang dito na lang ako magtrabaho pero parang babalik na naman ako sa umpisa na mag-a-apply pa bilang videographer at photographer. Sagot ni Dulce. Napatango naman si Cyprian sa sagot niya at inilagay na sa harapan niya ang kanin at ulam. Nang tikman niya yun, ay hindi niya maiwasang mamangha dahil sa sarap ng paksiw. Sa 1 linggo na pahinga ni Cyprian ay hindi ito sumablay sa pagbigay kay Dulce ng mga rosas. Ang ibang rosas ay iniipit ni Dulce sa libro habang ang mga bago ay nilalagay niya sa flower vase. Good morning. At dahil maaga kang nagising, may rosas ka. Inilahad ni Cyprian kay Dulce ang rosas, kaya naman ay agad niya itong tinanggap. Para sa akin ba talaga to ha? Baka mamaya pinipitas mo to sa kapitbahay ah. Inamoy pa ni Dulce ang rosas. Anong pinitas ka dyan? Para malaman mo, araw-araw ako nagja-jogging at bumibili niyang rosas mo sa nadadaanan kong flower shop. Sabi ni Cyprian na nakanguso pa, kaya naman ay mas tumaas ang kilay ni Dulce. Hindi naman kita inutusan ah. Takang tanong ni Dulce kaya naman ay patunog ng umisi si Cyprian. Oo nga. Kasi nagkukusa ako na magbigay sa'yo. Tinaasan nito ni Dulce ng kilay. Hindi rin naman kita sinabihan na bigyan mo ako ng rosas. Bakit parang utang na loob ko pa sa'yo na binibigyan mo ako nito? Naiinis na sabi ni Dulce kaya naman ay napakagat si Cyprian sa ibabang labi at napatingin sa kawalan. Ayun nga eh. Hindi ko alam kung bakit isang araw biglang gusto kitang bigyan ng bulaklak. Napaawang ang labi ni Dulce sa narinig. Parang may bagting sa tainga niya at malakas din ang tibok ng puso niya. Gustong-gusto kong nakikitang naaasar ka ng dahil sa akin. Nakangiti ng tipid si Cyprian nang sabihin yun, kaya naman ay napamaang si Dulce. Huwag mo nang sisipin yun. Hayaan mo na lang na bigyan kita ng rosas. Bukas may flight na ulit ako kaya hindi ka na makakatanggap ulit. Tinalikuran siya ng lalaki, kaya naman ay naiwan siya doon na nagpag-iisip-isip. Napahawak pa siya sa dibdib nang may pumasok na posibilidad sa isip niya, ngunit agad siyang napailing. Agad na pumunta si Dulce sa kwarto niya at sinara ang pinto. Umupo naman siya sa kama niya, hawak ang rosas. Hindi ko siya gusto. Kinuha ni Dulce ang isang petal ng rosas at binitawan yun, kaya naman ay nahulog ito sa kumot niya. Gusto ko siya. Hindi ko siya gusto. Gusto ko siya. Hindi ko siya gusto. Gusto ko siya. Paulit-ulit nang sabi yon ni Dulce habang pinipitas ang bawat petals ng rosas. Hindi ko siya gusto. Nahugot ni Dulce ang kanyang hininga ng isang petal na lang ang natira. Gusto ko siya. Teka! Bakit ko ba binabase sa rose petals ang nararamdaman ko? This petals has nothing to do with what I feel towards him. Naiinis na nilinis ni Dulce ang kama niya at nilagay ang lahat ng petals sa libro at tinupi yun dahil para sa kanya ay lahat ng rosas na binigay ng lalaki ay importante. May napansin naman si Dulce na maliit na papel na nasa kama niya. Galing yun sa rosas kaya naman binasa niya ang nakalagay. May I court you? Oh my God, ang sweet. Napangiti si Dulce nang mabasa yon. Ngunit agad ding napawi ang ngiti niya nang rumehestro sa isipan ng nabasa. Ano? Ligaw? Napamaang si Dulce at binasa ulit ang papel. Baka inaasar niya lang ako. Natigil lang si Dulce nang may kumatok sa pintuan niya. Kaya naman ay pinuntahan niya ito at para magulat lang sa lalaking nasa harapan. Si Cyprian yun, nakatayo at seryoso siyang tinitingnan. At dahil hawak-hawak ang papel niya, ay agad niya itong itinago sa likod. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ni Dulce. Lumabi naman si Cyprian. Itatanong ko lang sana kung... Bakit?
Madaming babae dyan at stepsister mo ko kaya bakit ako? Naiinis na sabi ni Dulce. Umawang naman ang labi ni Ciprian. Ano? Halos pabulong na tanong lang yon ni Ciprian, kaya naman ay ipinakita ni Dulce ang piraso ng papel sa lalaki. Gusto mo akong ligawan? Tanong ni Dulce. Namumula siya at hindi dahil sa inis yun. Ano naman ngayon? Tanong ni Ciprian na ikinagulat ni Dulce. Seryoso ka ba? Dito? Nasa iisang bahay tayo tas liligawan mo ko? Tanong ni Dulce. Natawa naman ng bahagya si Ciprian. Huwag ka mag-alala. May kondo naman ako. Di doon mo na ako pansamantala hanggang sasagutin mo na ako. Confident na sabi ni Ciprian kaya naman ay napamaang si Dulce. Asa ka! Malakas na sinara ni Dulce ang pintuan ng kanyang kwarto at nagtatatakbo patungo sa kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang unan at inilagay sa mukha niya para sumigaw ng walang boses dahil sa kilig. Ngunit agad siyang natahimik. Sabi ng hindi ko siya gusto eh! Mula sa pagkakakiliti ay patabog naman na ginawa niya yun. Sa kabilang banda ay hindi maiwasan ni Ciprian ang mapangisi. Alam niya kasing may pagtingin din sa kanya ang babae, kahit pa hindi ganon kalala ang kagaya ng kanya. Dumaan ang mga araw na namimiss na nga ni Dulce si Ciprian. 2 linggo pa ito sa trabaho at limitado pa ang mga araw na magkakasama sila dahil nga sa kondo na muna ito namamalagi. Nang dumaan ang 2 linggo ay na-excite si Dulce dahil sa wakas ay uuwi na ang lalaki. Alin bang mas bagay ma? Itong red or yung purple? Ipinakita ni Dulce sa ina ang 2 niyang dress na nakahanger. Tinuro naman ng kanyang ina ang purple dress. Parang nagpapakanda ka ata ngayon May date ka ba? Biglang tanong ng kanyang ina kaya naman ay peking tumawa si Dulce. Ano ka ba naman ma? Araw-araw naman ako maganda Pagsisinungaling niya. Alam niya kasing uuwi na ang lalaki ngayon. Pauwi na si Ciprian. Anong magandang lutuin? Sinigang o adobo? Tanong ng kanyang ina. Adobo ma! Agad na sagot niya na bakas pa ang saya sa boses niya. Tinaasa naman siya ng kilay ng kanyang ina, kaya naman ay napatikim siya. Adobo ma! Mas masarap ang adobo kaysa sinigang. Ngumiti pa siya ng kaunti habang sinasabi yon at may mahinhin na boses. Nagtataka man ang kanyang ina ay hindi na siya nito kinestyon. Naligo at nagbihis na nga si Dulce. Nag-apply pa siya ng light makeup. Ilang sandali pa ay narinig niya na ang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Kaya naman ay inayos niya na ang kanyang sarili habang nakaupo sa sofa na nasa sala at inabangan kung sino ang papasok sa loob. Umawang ang labi niya nang tuluyan ng pumasok ang kanyang tito at kasunod nito si Ciprian na suot pa ang flight attendant attire nito. O Dulce, anak, may lakad ka ba? Agad na tanong sa kanya ng kanyang tito nang makita siya. Nagmano naman siya rito. Wala naman po tito. Tinignan niya naman si Ciprian na nakangisi habang nakatingin sa kanya. May lakad kami pa. Napamaang si Dulce sa sinabi ng lalaki. Dumiretso pa ito sa itaas at alam niyang diretso na itong maliligo. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ang lalaki pero may parte sa kanya na nasasabi kung sakaling totoo ang sinabi nito. May lakad pala kayo. Mukhang magkasundo na kayo Tanong ng ina ni Dulce. Umiling naman siya. Hindi ko po alam kung saan kami pupunta at tsaka hindi kami close Baka inaasar lang ako noon. Sabay silang napalingon ng kanyang ina sa pababa na si Ciprian. Nais ipakita ni Dulce ang paghanga dahil sa angking kagapuhan nito, ngunit naroon ang kanyang ina. Tara na. Saan ba tayo pupunta? Sumunod ka na lang. Una na kami ma. Sabi ni Ciprian at agad na hinila si Dulce nang makatayo lang ito. Nagpahila naman siya sa lalaki dahil wala siyang magawa. Nang makarating sila sa kotse ay agad na pumasok si Dulce sa passenger seat dahil pinagbuksan siya ni Ciprian. Alam mo bang nagluto si mama dahil uuwi ka? Naiinis na tanong ni Dulce at tumango naman si Ciprian. Nabanggit nga ni Papa. O bakit aalis-alis ka pa? Napatingin si Ciprian sa kanya at ngumiti. Dahil kasama kita. At saka, huwag kang OA. Babalik naman tayo agad. Pinatakbo na ni Ciprian ng kotse kaya pareho na silang natahimik.
Ilang saglit pa ihininto ni Ciprian ang kotse sa isang tabi. Nakita naman ni Dulce ang maliit na parke doon. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Dulce kaya naman ay initian siya ni Ciprian. Let's clear things out. Mag-uusap tayo. Sagot ni Ciprian at hinila si Dulce patungo sa parke kung saan naroon ang swing. Saktong 2 swing lang yun kaya tigi-isa sila ng inuupuan. Anong bagay ang gusto mong maintindihan? Tanong sa kanya ni Ciprian. Mabagal naman na ni-swing ni Dulce ang swing. Kung seryoso ka sa panliligaw. Natigilan si Ciprian sa tanong niya at kalaunan ay napatango. Seryoso ako sa lahat ng bagay, Dulce. Seryosong sagot nito kaya naman ay tiningnan niya ang lalaki ng may ngiti sa labi. Bakit ako? Tanong niya. Tumingin naman sa kawalan si Ciprian. Bakit hindi ikaw? Para kay Dulce ay masarap sa pakiramdam na marinig ang salitang yun. Pinanood naman ni Ciprian ang reaksyon ng babae at tulad ng normal na mga babae ay namula ito at nag-iwas ng tingin. Hindi ba pang-aasar yan? Tanong ni Dulce kaya bahagyang natawa si Ciprian. Bakit? Naaasar ka na naman ba? Tanong ni Ciprian pero umiling si Dulce. Ibig mong sabihin, kinikilig ka? Tanong ni Ciprian. Kaya naman ay inirapan lang siya ng babae. Ni walang boses na lumabas sa nakaawang nitong labi. Bakit, Dulce? Gusto mo rin ba ako? Tanong ni Ciprian kaya naman agad na umiling si Dulce na parang ikinawasak ng damdamin ni Ciprian. Agad naman na may nilahad si Dulce sa lalaki bago pa ito magdrama. Ano to? Tanong ni Ciprian nang tanggapin ang maliit na papel. Di basahin mo. Yung malakas para rinig ko. Sabi ni Dulce at dahan-dahan namang binuksan ni Ciprian ang nakasulat. Mahal kita, kaya tayo na. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Ciprian kay Dulce. Anong tayo na? Literal na tatayo ba para aalis na o tayo na as in girlfriend na kita? Napangisi si Dulce. Kung gusto mo yung nauna, di goods. Kung gusto mo rin yung pangalawa, di goods pa rin. Nagulat si Dulce sa biglaang pagyakap sa kanya ni Ciprian. Nalanghap niya ang mabangong amoy nito. Mas prefer ko yung pangalawa. Bulong ni Ciprian sa mismong tainga ni Dulce kaya naman ay dahil sa baritonong boses nito ay nagawa ring yakapin ni Dulce pabalik ang lalaki. Dahil sa opisyal na nga silang magkasintahan ay pinangako nilang hindi na sila mag-aasaran pa. Ipinaalam na rin nila sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanila. Nagtatampo ang ina ni Dulce pero syempre, humupa yun agad. Kung meron mang mas masaya pa sa kanilang dalawa ni Ciprian, ay wala nang iba kundi ang pinsan nitong si Chelsea na number 1 fan ng love team na Dulyan. Bakit Dulyan? Katunog ng durian eh. Ibahin mo nga. Asar na sabi ni Ciprian sa pinsan na tumatawa lang. Ang cute kaya. Kapag nagkaanak kayo, pwede niyong ipangalan yan. Sabi ni Chelsea na mas inaasar pa ang pinsan. Ang panghichel. Sagot ni Ciprian at sabay na natawa ang dalawa. Nasaksihan yun ni Dulce at napangiti na lang siya. Lumipas na naman ang linggo at magtatrabaho na si Ciprian na ikinalungkot niya. Malalayo na naman sa kanya ang kanyang nobyo na labis niya naman talagang ikinalulungkot palagi. Hindi pa naman niya ito nakakausap dahil nasa eroplano ito at kapag nasa hotel naman ay nagpapahinga ito at madalas na natutulugan siya sa video call. Ilang buwan na silang magkasintahan ngunit kontento na sila sa setup nila. Napagdesisyon na din ni Dulce na hindi na siya babalik ng Korea. Mag-grocery lang muna ako anak. May pupuntahan din kasi kaming importante ng tito mo. Ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang susi ng kotse ni Ciprian. Kaya naman ay wala nang nagawa si Dulce kundi tanggapin yun. Since wala rin naman siyang ginagawa, nagbihis lang siya at pumunta sa isang malapit na grocery store para doon na lang maggrocery. Tiningnan niya pa ang nakalagay sa listahan ngunit blanco yun at hindi niya ito tiningnan nang ibigay ito ng kanyang ina. Baka ibang nabigay mo kay mama. Bulong niya. Kumuha na lang siya nang sa tingin niya ay gagamitin ng kanyang ina. Naramdaman niya ang kanyang pag-vibrate ng cellphone. Kaya naman habang pumipili ng mga ilalagay sa cart ay sinagot niya ang tawag.
Dulce! Nagpapanik ang nasa kabilang linya kaya naman ay hindi na nagawa pang magtingin-tingin ni Dulce. Ma! Bakit? Anong nangyari? Mahina ngunit natataranta na ring sabi ni Dulce. Pumunta ka sa airport ngayon, please! Dalian mo dahil si Cyprian! May nangyari! Wala siyang narinig pa mula sa kabilang linya kaya naman ay napamura si Dulce. Ma! Hello! Hello! Ibinulsa niya na lang ang cellphone at agad na tumakbo palabas ng grocery store para magtungo sa kotse ni Cyprian. Naiiyak na siya at nag-alala siya lalo pat binanggit ng kanyang ina si Cyprian. Tinawagan niya ulit ang kanyang ina ngunit nagriring lang ito at hindi sumasagot. Ang numero naman ni Cyprian ang tinawagan niya pero cannot be reached ito. Mabilis ang pagpapatakbo ni Dulce ng sasakyan hanggang sa marating niya ang airport. Agad siyang lumabas ng sasakyan at patakbong pumasok sa loob. Nagtataka pa siya dahil walang humaharang sa kanya, kaya naman patuloy lang ang pagtakbo niya. Nang makaramdam ng pagod ay huminto siya at napaupo. Nagulat lang siya nang may makita ang mga paa sa harapan niya. Dulce! Umawang ang kanyang labi nang makita si Cyprian. Nakatayo ang lalaki suot ang uniform nito, kaya naman niyakap niya ito. Salamat! Salamat kasi walang nangyaring masama sa'yo. Naiiyak na sabi ni Dulce. Kumalas siya sa pagkakayakap at hirap ang lalaki. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong nito kaya naman ngumuso si Dulce. Tumawag si Mama. Sabi niya, pupunta ako rito. Yung todo niya kasi natataranta eh. Akala ko may nangyari na sa'yo. Naiiyak niya pa rin sabi kaya naman napangiti si Cyprian. Si Mama talaga. Nakangiti pa rin niyang sabi at hinawakan ang mukha ni Dulce. Huwag ka nang umiyak. Tumingin ka na lang dun, oh. Tinuro ng lalaki ang isang banda kaya naman nagtataka si Dulce na tiningnan yon. Ngunit nagulat lang na makita ang mga bata kasama si Chelsea. May hawak ang mga ito na banner na may nakalagay na You will marry me? Umawang ang labi ni Dulce pati na rin kay Cyprian. Hoy, Mika! Baliktad kayo ni Mark! Sigaw ni Cyprian kaya naman agad na nagpalit ang dalawa. Naging will you marry me na yun. Si Dulce naman ay nailagay ang kamay sa bunganga. Iniwasan ang maiyak ng malakas. Ang mga taong nakakita sa eksena ay humanga at may iba na kinikilig. Nabasa mo ba? Tanong ni Cyprian. Sunod-sunod naman na tumango si Dulce habang naluluha ang mga mata. May kinuha naman si Cyprian sa bulsa niya at lumuhod sa harapan ni Dulce. Cyprian! Tawag niya sa lalaki at napangiti naman ito. Ikaw ang babaeng nagpapatibok nito. Tinuro pa ni Cyprian ang tapat ng puso niya. At hindi ko nakikita ang sarili kong may ibang kasama, kundi ikaw lang. Baby, ikaw lang ang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda. Gusto ko magkapamilya kasama ka. At ayaw ko nang patagalin pa kung ano mong meron tayo hanggang ngayon. Dahil gusto kong pag-aari na natin ang isa't isa. Nakita ni Dulce ang kanyang ina at tito sa gilid kasama ang mga bata. Umawang naman ang labi niya na nakatingin sa lalaki. Kaya tinatanong kita ngayon. Will you marry me? Nakagat ni Dulce ang kanyang labi. Pinipigilan ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Ngunit traidor ang mga ito. Kaya naman kasabay ng pagbuhos ng mga luha niya ay ang pagtango niya. Of course, I will marry you. Malakas na sabi niya kaya naman ay masayang tumayo si Cyprian at kinuha ang kamay ni Dulce na nanginginig. Ngunit kahit ganoon ay nagawa niyang isuot sa babae ang singsing. Mahal na mahal kita, Dulce. Bulong ni Cyprian sa kanya at bago pa man siya makasagot ay binigyan na siya nito ng mapangmahal na halik. Sila ang nagpatunay na kahit naiinis ka sa isang tao, may pagkakataong naiinis ka dahil gusto mo ito. Kahit pa ilang beses mong i-deny ang nararamdaman mo, kung pinapakita mo ang inis mo, kahit wala naman itong ginagawa. Sa parte pa lang na yun ay nakikita ng gusto mo nga ang taong yun. The more you hate, the more you love. Baka nga kahit papaano ay totoo ang quote na to, dahil ito ang naging dahilan kung bakit nagkakilala si Dulce at Cyprian at humantong sa malalim na pagmamahalan. Pamumuhay ng payapa kahit kinakapos palagi ng oras, but above all, what matters is that
they love each other after hating each other. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang In Relationship with My Stepbrother. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!